Ako si Maria at ito ang aking kwento. Agad naramdaman ni Demi ang tensyon sa loob ng silid. Batid ng dalaga na hindi pa rin nag-uusap ang magkaibigan dahil sa kanya. Bagay na labis na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Kristoff was nothing but helpful to her. Hindi dapat nagagalit si Max sa kaibigan nito. Max, iho, mabuti naman at nariyan ka na. Pukaw ni Criselda sa apo. Please, talk to the doctors. Gusto ko nang umuwi. Bumaling ang binata sa abuela bago naglakad sa tabi ni Demi. Marahan itong hinapit sa baywang ang asawa bago kinintala na magaang halik ang buhok nito. It was more than enough to calm the chaos inside his head and the restlessness in his heart. You didn't tell me that you're going to visit Lola today. Masuyong tanong ng binata sa asawa. Pabulong. Alanganing tiningala ni Demi ang asawa. Pilit na pinapakalma ang damdamin. Her heart was overdriving again because Max's presence was surrounding her. Oh, she really will never get used to him. Wala naman kasi akong ginagawa sa bahay, Max. Kaya naisipan kong bisitahin nilang si Lola. You're not mad, are you? Anang dalaga sa mahinang tinig. Bumakas ang pag-aalala sa muka. Umiling si Max. Maliit na ngumiti. No, thank you for visiting Lola. Kanina ka pa? Hindi naman. Halos kararating ko lang. Ani Demi, nakagat ang pang-ibabang labi. She suddenly fought the urge to bury her face on his chest and hug him tight. Why? Marami pa man siyang agam-agam sa pagbabagong iyon sa relasyon nila ni Max, but she cannot deny the fact that she missed him. One whole day is too long. All right, lovebirds, that's enough. Natatawang pukaw ni Criselda sa mag-asawa maya-maya. Natutuwa man ako na talagang nagkakasundo na kayong mag-asawa. Hindi ko maipagkakailayan. Subalit, gusto ko na talagang umuwi, Max. Miss ko ng mga halaman ko at bulaklak. Pakiramdam ko lalo ako magkakasakit kapag nagtagal pa ako rito. Dugtong pa ng matanda. Agad namang bumaling si Max kay Kristoff. Pumurmal. Lalong humigpit ang hawak sa baywang ni Demi. Pwede na bang umuwi si Lola? Marahang tumango ang doktor. Dr. Hidalgo gave an order na pwede nang lumabas ngayon si Lola. Pero nagbilin siya na gusto kanya munang makausap bago niyo i-process ang discharge papers niya. Tumangu-tango si Max. I will go and talk to him. I'll ask Ella to process the discharge papers. Ipapahanda ko na rin ang chopper. Dire-diretsong pahayag ng binata bago bumaling kay Demi. Okay lang na maiwan ka muna dito with Lola? Mabilis na tumango ang dalaga. Oo naman, Max. Walang problema. Alright, I'll go talk to the doctor. Anang binata bago bumaling kay Kristoff. Shall we? Tumango si Kristoff. Mabilis pang sumulyak kay Demi bago nagpatiuna sa paglabas ng hospital suite. Sumunod si Max sa kaibigan. Ilang sandali pa, magkapanabay na silang naglalakad patungo sa opisina ni Dr. Hidalgo. The doctor was the newly hired consultant there, kaya mas madali na lang ang proseso ng check-ups ni Criselda. Tahimik ang dalawang binata habang nakasakay sa lift. The tension in the air was palpable at hindi napigilan ni Max ang mapakayom na mga kamay sa pagpipigil ng emosyon. Salamat sa pagbabantay kay Lola kagabi. Sinabi sa akin ni Ella. Formal na sabi ng binata. Parang lola ko na rin si Lola Criselda, Max. Alam mo yan, there's nothing to thank for. Hindi mo rin kailangan ulit-ulitin. Sagot naman ni Kristoff. Ang mga mata nasa floor counter. Umigting ang panga ng binata. What about my warning? Yun bang kailangan ko ulit-ulitin, Kristoff? Marahas na nagbuga ng hininga si Kristoff. Wala kaming ginagawang masama ni Demi, Max. I was with her last night. Dahil inutusan kami ni Lola na dumalo sa party. Nandito rin si Demi kagabi. Nang makita niyang hindi pumunta sa party si Demi, ay inutusan ako ni Lola na kung pwede ko doon samahan ng asawa mo. And after that unfortunate incident, tinulungan ko lang siya na makaalis sa party. That's all there is, Max. Huwag mo kaming pag-isipan ng masama ng asawa mo. Gayong kayo ni Vera ang halos hindi na mapaghiwalay kagabi. Dire-diretsong sabi ng doktor. Max coughed. At anong ibig mong sabihin? Kami ni Vera ang may ginagawang milagro? Alam mo dahilan kung bakit siya lapit ng lapit sa akin. Ikaw, higit kanino man ang nakakaalam na wala na talagang namamagitan sa amin ni Vera, kundi pagkakaibigan. But you're like a tiger sneaking behind me.
ready to pounce on me anytime. Hindi umimik si Kristoff. Guilt slowly filling his chest. Hindi maipagkaila ng binata na hindi niya gusto si Demi. He likes Demi. Alam niyang bawal. Subalit. Huminto ang lift at bumukas ang pinto. Nauna nang humakbang palabas ng lift si Max. This is my final warning to you, Kristoff. Layuan mo ang asawa ko. I won't be lenient next time. And don't bother taking me to Dr. Hidalgo's office. I know my way. Now go and do your stuff. Don't mind other people's businesses. Anang binata bago naglakad palayo. Let's have a dinner somewhere. Ani Max kay Demi habang pababa sila sa lift ng GDC. Sa helipad sa penthouse ng building ibinaba ng chopper ang mag-asawa matapos maihatid ng mga ito si Criselda sa bahay nito. Noong una ay nag-aalangan si Demi na sumama sa asawa roon. It's just past 6 in the evening at alam niyang may mga nagtatrabaho para roon sa ganoong oras. Natatakot siyang baka may ibang tao pang makaalam ng kanilang lihim. She even suggested na mauna na lang itong bumaba sa lobby at susunod siya. Subalit mapilit si Max. Ang gusto nito ay sabay na silang bumaba. Kaya naman pumayag na rin si Demi. Max, hindi ka ba natatakot na baka may makakita sa atin kapag lumabas tayo na magkasama? Diretsyong tanong ng dalaga. Sandaling natigilan si Max bago umiling. I know what I said and we both broke the rules last night, Demi. At this point, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ayoko na ring isipin ang mga pinag-awayan o pinagtalunan nitong nakaraang mga araw. The present is for us, Demi. You, me, now. Anang binata bago inabot ang kamay ng asawa at marahan iyong pinisil. But if our privacy is really important to you, I instructed Ella na magpauwi ng maaga. Wala nang tao dito sa opisina kanina pa, maliban sa guards. Nakagat ni Demi ang pang-ibabang labi. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa sobrang kasiyahan. Lahat ng agam-agam niya kanina, nilimot na niya dahil tama si Max. Ang mahalaga ay naroon silang dalawa ngayon, magkasundo at masaya. Nang tumigil ang lift sa ground floor, maingat siyang hinila ni Max palabas ng lobby. Pinagtitinginan sila ng mga security, but Max couldn't care less. He was just casually walking towards the exit, holding her hand like she is the most important thing in the world for him. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Demi sa naisip. How she wish he'd just tell her that he loves her too, and her joy will be complete. But she doesn't want to rush. She wants to enjoy the present. She's willing to wait. Malalakas na katok sa pinto ng kanyang silid ang muling nagpagising kay Vera. Sino ba yan? Sinabi nang wag akong istorbohin eh. Anang dalaga bago muling isinubsob ang ulo sa kanyang unan. Aba Vera, gabi na. Halos buong araw ka ng tulog. Ano ka, vampira? Buksan mo nga tong pinto. Gigil na utos ni Becca sa labas ng silid. Dumating si Vera sa kanilang bahay ng pasado 3:00 na ng madaling araw. Amoy alak ito at alam na agad ni Becca na nagparty ang anak. Kung sa event ng mga gerero o sa isang club, hindi masiguro ni Becca. Ang tanging alam lang niya, kailangan niyang gisingin ang anak upang tanungin ito tungkol sa mga naganap sa party. Go away, mommy! Just let me sleep! Singhal ni Vera sa ina. Kinapa ang isa pang unin sa kanyang tabi bago iyon itinakip sa ulo. She doesn't want to wake up. She felt like she's still in the middle of a nightmare. Bakit hindi? Basta na lang siyang iniwan ni Max kagabi sa anniversary party ng GDC. She begged for him to stay, subalit hindi ito nagpapigil. He just went on and looked for his pathetic wife Demi. Muling nagngit-ngit ang dalaga nang maalala ang hampas lupang asawa ni Max. That girl is really getting between him and Max. She gave her all last night, her very best. Subalit maging iyon ay hindi sapat kay Max. Hindi sapat sa dating nobyo na pinaghandaan niya ng husto ang event para lang ma-impress ito sa kanya. She dressed well and made sure that all the people's attention is all on her. Everyone noticed her and gave her one of the 2 compliments. Everyone, except Max. Hindi rin sapat ang pagdikit-dikit niya kay Max upang makalimutan ito si Demi, kahit sandali lang. Because his eyes didn't leave Demi. Hindi rin sapat na nagawa ng binayaran niyang waiter ang pamamahiya sa pipitsuging empleyadang si Demi. Pinahiya na niya ito, sinaktan. But even then, Max went to her still, leaving everything behind including her. Muling nag-init ang sulok ng mga mata ng dalaga. Hindi na niya alam kung paano pa paaamuin si Max. Pakiramdam niya ay kinalimutan na lang siya nito ng biglaan.
How could he, when she is still not over him? How could he, when she just went away for 2 years? 2 taon. 2 taon lang siyang nawala, subalit tila baliwala na siya rito. Kahit napanay na ang lapit niya rito at paglalambing, tila wala ng epekto ang lahat ng yun kay Max. Maging ang pagpapanggap niyang kailangan niya ang tulong nito sa pagbili ng sarili niyang kondo. Kaya sila lagi magkasama ay malapit na ring mawala ng epekto kay Max. And she's running out of excuses. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang mawala sa kanya si Max. Humagulhol na ang dalaga. Muling itinuro ang muka sa unan at doon umiyak. Maliban na pinili niya muna ang kanyang karera? Maliban na gusto rin niyang gumawa ng sariling pangalan at makilala sa buong mundo? Maya-maya pa, umingit pabukas ang pinto sa silid ng dalaga. Agad na napabalikwa si Vera at tumingin sa direksyon niyon. Naroon si Becca sa pinto. Sa seradura ay ang kumpol ng mga susi. Umiiyak ka? Umiiyak ka ba, Vera? Ani Becca, may galit sa tinig. Sinong iniiyakan mo? Si Max? Gigil na tanong nito. Humikbi si Vera, bago muling itinakip ang unan sa muka. She doesn't want to hear it. Alam niya maglilita niya na naman ang ina. Kung hindi ka ba naman kasi gaga at tinanggihan mo siya noon, edi sana hindi ka nag-iiyak ngayon. Dahil yan sa kabobohan mo, Vera. Yan ang napapala mo, dahil isa kang bobo at tanga. Ani Becca, na maywang na, bago naglakad patungo sa gilid ng kama ng anak. Ano ba? Bumangon ka riyan. Kinakausap kita, Vera. Subalit hindi natinag ang dalaga. Go away, Mommy! Go away! Ha? Ang lakas ng apog mong ipagtabuyan ako. Gayong alam mo sa mundong to, wala ka ng ibang kakampi kundi ako. Ani Becca, marahas na hinila ang una na nakatakip sa mukha ng anak. Bumangon ka riyan, Vera! Bumangon ka ngayon din! Muling utos ng matandang babae. Hinila sa braso ang anak at marahas na pinaupo. Humagulhol na sumunod si Vera. Sinamaan ito ng tingin pagkatapos. She hated his mother ever since. She has no class, no grace, and above all, she is verbally abusive. Kung sana'y hindi ito ang kanyang ina, sigurado tanggap na siya ni Cora bilang kapalit ni Leticia. Siguro hindi na siya namumroblema sa pera. Siguro, hindi na rin niya ipagpipilitan ang sarili kay Max. Siguro, napakaraming siguro. Ang kanyang ina talaga ang malas sa kanyang buhay. Ang kanyang ina ang... Hinawakan ni Becca ang mukha ng anak at pinakatitigan nito. Tigilan mo na si Max, Vera. Kung ayaw niya sa'yo, maaari tayong humanap ng iba. Anito bago marahang pinunasan ng pisngi ng anak na hilam sa luha. Hindi ko pinilit na umahon sa hirap at iniluwal ka para lang magpakababa ka ng ganito. Tigilan mo na si Max, Vera. Bilog ang mundo. Darating din ang panahon na magsisisi siya na hindi ikaw ang kanyang pinili. Muling humikbi si Vera. Naiintindihan niya ang ina. Subalit, ayaw tumigil ng kanyang puso at hindi siya titigil na muling makuha si Max dahil sa kanya lang ang dating nobyo. Sa kanya lang si Max. Yumakap na si Vera sa ina. Agad namang inalo ni Becca ang anak. Matatapos din ang lahat, Vera. Magiging atin din ang huling halakhak. Anang matandang babae bago makahulugang umiti. Humarap si Demi sa salamin at pinagmasdan ang sarili. Katatapos lang niya mag-shower, but the glow in her face is still there. Kababalik lang nila sa bahay matapos sila mag-dinner ni Max sa isang high-end restaurant. Pinasara ng asawa ang buong lugar upang hindi siya mailang. Max even cut up her steak for her para daw hindi na siya mahirapan. Max was a perfect gentleman tonight. At walang pagsidlan sa tuwa ang dalaga dahil ang akalang pangarap lamang na pakikitungo ng asawa sa kanya noon ay nangyayari na ngayon. At hiling niya na sana yun na talaga ang simula ng maligayang buhay mag-asawa nila ni Max. Maya-maya pa, tumunog ang piano sa music room. Naengganyo ang dalaga na lumabas ng silid at pumunta roon. Bahagyang nakabukas ang silid pagdating niya roon at pinagmasdan niya si Max sa pagtipa ng teklado ng piano. Maya-maya pa, tumigil ito. Tila hindi na alam ang susunod sa bagong piyasang tinutugtog nito. Nakangiti naglakad si Demi papasok ng silid bago tumipa ng ilang nota sa piano. It complemented the previous notes, leaving Max amazed. Tiningala ng binata ang asawa. I got stuck in there for a while now. Thanks for your suggestion, love. Anito bago marahang pinaupo sa kanyang kandungan ng asawa. Let's make a song, Demi. Let's make our no memorable by making a song.
Ani Max. Ngumiti si Demi. Marahang tumango. Maningning ang mga mata. Max gently claimed her mouth into a tender kiss, and she responded with wild abandon. One kiss led to another. A few moments more, and the room was filled with their moans of pleasure. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Demi habang papasok siya sa GDC. Naluli ng isa pang sasakyan ni Max na minamaneho ni Dexter. Ang dalaga ang humiling na magkahiwalay silang papasok ni Max ng araw na yun sa opisina. Kahit natuto lang asawa, ipinilit ni Demi ang kanyang gusto dahil alam niyang maiintriga sila ni Max, and that would be too overwhelming for her. Halos hindi pa rin nga siya makapaniwala na naging totohanan na ang dati peking relasyon nila ni Max, at ayaw niyang masira ang kaligayahang yun kung makakarinig lang siya ng opinyon ng ibang tao, lalo na sa mga taga-GDC. Because people will talk. Sigurado siya ron. They will have opinions about her and Max. Pleasant and unpleasant. Kaya mas gusto muna ni Demi na panatilihing tago ang relasyon nila ng asawa. So what? They know I'm married. Don't you think it's high time that I tell them kung kanino ko kinasal? Yan ang sinabi ni Max kanina, habang nagdidiskusyon silang mag-asawa kung paano sila papasok sa opisina. Mabuti na lang at sa bandang huli, naintindihan din ng asawa ang kanyang posisyon. Dexter, ipara mo na lang sa tabi. Dito na lang ako bababa. Ani Demi nang mapansing dalawang kanto na lang ang lalakarin niya patungo sa GDC. Ma'am, sigurado kayo? Anang driver, sinilip sa rearview mirror ang asawa ng amo. Malayo-layo pang opisina niyo, baka… Ayos lang Dexter, ihinto mo dyan sa tabi. Pag-uulit ni Demi. Wala nang nagawa pa ang driver kundi sumunod sa utos ng asawa ng amo. Agad na lumabas ng sasakyan si Demi at nagsimulang maglakad patungo sa GDC. Ilang metro na lang ang layo ng dalaga sa GDC nang tumunog ang kanyang cellphone. It was a message from Max. Tinatanong kung nasaan siya. Magre-reply na siya kaso nag-vibrate ang kanyang cellphone. Max was calling. Mabilis na sinagot ni Demi ang tawag. Where are you? Anang pamilya na baritonong tinig ng asawa sa kabilang linya. Malapit na ako, naglalakad lang. Naglalakad? Why are you walking? Nasaan si Dexter? Sunod-sunod na tanong ni Max sa kabilang linya. Bakas ang pag-aalala sa tinig. Pinigilan ni Demi ang matawa. Nai-imagine na niya kung gaano kalukot ang mukha ng asawa. Relax, huwag mong papagalitan si Dexter. Sinadya ko maglakad kasi baka may makakita sa akin na nakasakay sa sasakyan. Wala naman akong kotse. Marahas na nagbuga ng hininga si Max. I hate your plan, Demi. Bulong ng asawa. Huwag ka nang ma-stress. Nandito na ako oh. Naaliw na sagot ni Demi. Pinagmasdan pa si Max na noon ay nagpapalingalinga sa may entrada ng building ng GDC. Inaabangan ng kanyang pagdating, kasama ang mga tauhan nito. Max Guerrero, one of the most successful businessmen in the country. Handsome, rich and larger than life. Sinong mag-aakalang magagawa nitong mag-abang sa labas ng building sa pagdating ng asawa nitong wala namang sinasabi sa buhay? Demi smiled on the thought. Ilang sandali pa, nagtama na ang kanilang mga mata. Max ended the call and gave her a heart-stopping smile bago ito tuluyang pumasok sa building. Nakasunod din si Demi sa pagpasok. Sinigurong may distansya siya sa asawa at sa mga tauhan nito. Pagdating sa lift, agad na nahawi ang mga empleyadang gaya ni Demi ay paakyat din. Binigyang daan si Max at ang mga tauhan nito sa paggamit ng lift. Nang dumating ang elevator, ay agad na sumakay ang binata at ang mga kasama nitong tauhan pati na si Ella. Isa sa rules ng kumpanya na bawal sumabay ang sinumang empleyado sa CEO sa lift. Kaya naman nakipila na lang din si Demi sa mga kapwa niya empleyado sa paghihintay sa pagbabalik ng lift. Subalit bago pa man pindutin ni Ella ang executive floor button upang sumara na ng tuluyan ng lift, pinigil ni Max ang assistant. I think we can still accommodate one more. Ani Max, tumingin sa mga empleyado bago itinuro si Demi. What about you, miss? You seem to be in a hurry. Come on, hop in. Utos nito sa autorisadong tinig. Agad na pinamulahan ng pisngi si Demi. Nahihiyang tumingin sa mga kasamang naghihintay sa labas ng lift. Mga nauna pa sa kanya sa pagdating doon. Come on, we don't have all day. Sabi ulit ni Max. Thank you, sir. Ani Demi bago humakbang papasok sa loob ng lift. Pagkasara ng lift, agad na ipinulupot ni Max ang kanyang kamay sa baywang ng asawa. Max,
Nag-usap na tayo, di ba? Reklamo ni Demi. Tiningala ang asawa. Bakit? Anong ginawa ko? Pinasakay lang naman kita dito. Masama na ba yun? Ani Max, may nakakalokong ngiti sa labi. Lalong nalukot ang mukha ni Demi. Pinagpipiyastahan ng mga empleyado mo ang kaliit-liitang bagay tungkol sa iyo, Max. Sigurado, mamaya sa pantry, pag-uusapan nila ako, ang babaeng empleyada na bukod tanging isinabay ng CEO sa lift. Max chuckled, planting a soft kiss on her temple. You worry too much, love. Hayaan mo sila mag-usap-usap. They don't know the truth anyway. Sabi pa nito, nagkibit balikat. Demi have a sigh. You really will never understand. Anang dalaga, humilig sa asawa. Nang makarating sa floor ng opisina ni Demi ang lift, Max quickly pressed the stop button and faced her. Turn around. Anang binata sa mga tauhan na agad namang tumalima. I'll see you later. Ani Max sa asawa. Agad na tumango si Demi. Ngumiti. I'll see you later. Max gently cupped her face and gave a soft kiss. Don't work so hard. Paalala pa nito. Muli, tumango si Demi. Just call me when you need me. I will. Sagot naman ni Max. Lumawak na rin ang ngiti bago muling pumindot sa buttons panel na siyang nagpangyari pang bumukas ng tuluyan ng lift. Demi stepped out of the lift at nagdire-diretso sa kanilang opisina. Subalit pag-upo pa lang niya sa kanyang station, tumatawag na agad ang asawa. Huy Demi, inaraw-araw mo na yung pagtunganga mo ah. Kumain ka na, tumatakbo ang oras, may gagawin pa tayo. Ani Erica kay Demi, na noon ay tila wala na namang ganang kumain ng tanghalian. Nasa pantry sila at nanananghali ang magkaibigan. Kaya lang lumilipad na naman ang isip ng dalaga. May mga narinig siya kasi habang nakapila sila ni Erica sa counter, na ang taas raw agad ng narating niya. From the dapa girl sa party to the elevator girl with the boss. Sana raw wag siyang maging ilusyonada kasi may asawa na si Max. At sana rin daw, kalbuhin siya ng asawa ni Max kapag naisipan niyang landiin ito. Napabuga ng hininga si Demi. Pilit na sumubo sa pagkain na nasa kanyang harapan. Ay naku Demi, deadmahin mo na lang kasi mga chismosa. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Paalala ulit ni Erica sa kaibigan. Tama naman ito. Dapat dadma lang siya. Kaya lang, nasa ganoong pag-iisip si Demi na magsimulang magbulungan ang mga empleyado sa pantry. Dumating kasi si Max, diretsyong pumila sa counter at kumuha ng pagkain. Nang makakuha ng pagkain, nagpalingali nga ito. Tila hinahanap siya. At nang makita siya, agad itong naglakad sa table nila ng kaibigan at sinabing, Can I have a lunch with you ladies? Hanggang kailan kaya maitatago ni Demi sa lahat ang tunay niyang relasyon sa boss nila?